Hello, magandang gabi po. Ang ating pag-usapan po sa ngayon, mga kaibigan, ay masusunod kaya yung balak ng grupo nila ni Jinky Luistro na ipabuksan ang bank records ni Sara Duterte para sa proseso ng impeachment na ginagawa nila? Yan po ang tanong. At ang tanong na yan po ay aking sasagutin na hindi pwede. Tanging korte lamang ang pwede magbukas niyan. So, ngayon, pag-usapan natin. Pero bago yan, nais ko lang din sasabihin, no, nagbabati tayo sa lahat. Ano ba yung latest news sa ngayon? Mag-latest news muna tayo bago tayo magsimula habang napaparami tayo ng mga viewers. Yung mga pangunahing pamakuan natin, pangunahing balita natin ngayon, ang gobyerno natin ay wala ng solusyon. Hindi alam kung anong gagawin. Maliban na lamang sa pag-warning sa mga negosyante na huwag magpataas ng presyo dahil sa gasolina. Yan ba ang magaling na mga pamahalaan? Ibig sabihin po, hindi nila alam pagpatakbo ng pamahalaan. At dahil sa ganon, paano mo mahabol yung mga iba nagnenegosyo? Katwiran naman, karapatan naman kahit sino man ang magpatong ng kita, magpatong ng income. So, walang isilang ibang paraan kundi ang isa pang paraan na mag-utos na maghuli at gawing 4 na araw na lamang ang opisina. Para isang araw ay mayroong tinatawag na savings. So, iyan ang isa sa solusyon nila. Yung ano naman, isang balita, pwede ko mabalita na yung asawa, yung kamag-anak ko na asawa ni General Torre ay nahuli sa traffic. Pero hindi niya bigyan ng special treatment kahit misis niya. So, ngayon isang balita, magmumukhang napahiya si NBI Director na hindi man lang dumaan ng NBI Academy na si Melvin Matibag na dating Duterte boy, ngayon ay nag-traidor na kay Duterte, ay napahiya siya sapagkat pinasabpina niya ang abogado na nagnotaryo sa 18 na mga dating sundalo sa kanilang affidavit na kung saan ay kanilang siniwalat na ang mga bag ay dineliver nila kay Trillanes, dami-dami. Kay Lilia de Lima, napaiyak sa Lilia de Lima eh. Talagang pinindigan ng Marines. Kay Father Flavio Villanueva, binigay din kay Bongbong Marcos, ibinigay din kay Sandro Marcos, naka-helicopter pa. Tapos si Matibag, talagang ang papel niya dyan sa buhay ay para takpan ang lahat na dapat pagtakpan. Melvin Matibag, I will not call you as a qualified NBI director kasi hindi ka naman nag-aral sa NBI Academy. Although, pwedeng sabihin na kwalipikado ka na abogado, ang isa pang dahilan kung bakit ayaw ko, pareha lang kayo ni Remulla na nasa sadlak sa conflict of interest. Si Remulla ay talagang politiko. Dami-daming kausap politiko, namimili pa nga ng boto nung araw eh. Tapos magiging ombudsman ka. Ang kausap mo yung mga politiko, diyan pala may conflict of interest na. Hindi niya kaya yan na paboran si Bong Revilla. Kita mo, nakikita ko ng pabor na binibigay kay Bong Revilla. Hilaw ang kasong sinampa labang kay Bong Revilla. Kasi kababayan mo, kumpare mo pa,
ang anak ni Bong Revilla na Vice Governor sa Cavite ay inaanak mo pa ata eh. Tapos, yung Rimulya, ang gobernador, kayo lang naman dyan magkatandem. Mga Rimulya, Revilla, Riri. Inuubos nilang kayamanan ng Cavite. Kaya, gagay rin ka matibag, paano natin matitibay na paniwala na si Elvin Matibag ay magiging matibay na NBI director na kung saan ang kanyang misis na si Congresswoman Matibag ay nasasadlak naman sa question na may mga flood control problems. May ghost flood control din daw. Nako, ano ng klaseng gobyerno ni Marcos? Puro mga conflicts of interest. Ang sakit. Anyway, sa ngayon, nag-enter ng gera ngayon, ay ganun pa rin po ang problema ng Pilipinas. Ang mga kamag-anak natin sa UAE, sa Dubai, sa Qatar, sa Bahrain, sa Saudi Arabia, sa kung saan pang lugar, sa Lebanon, sa Israel. Actually, may kamag-anak din tayo din na mga Pilipino dyan sa Iran mismo sa loob. Nasasadlak pa tayo sa delikadong buhay. Hindi sila makauwi kasi walang pera ang gobyerno natin pang bayad sa eroplano na kukunin ang mga mamamayan natin na dalhin mo na rito habang nag-aaway pa ron sa gitna ng Iran at saka kabilang grupo, Israel at saka United States of America. So, yan po yung sitwasyon sa ngayon. Ano kaya gagawin natin ito? May gobyerno tayo na naubos na kasi ang pera sa flood control. So, wala na magagamit na pera para pangbayad sa eroplano na susundin ng mga tao ron. Para pambayad sa mga OFW na gustong umuwi. Akalain mo, yung ibang OFW doon walang sweldo ngayon kasi sino ba magsisweldo? Kung ang kanilang amo ay nagtatakbo, hindi makatistigil sa kanilang mga pagawaan, sa kanilang mga bahay, yung mga DH natin. Yung caregiver nga Pilipino, namatay doon sa Israel. So, ganun po, yan po ang napala ninyo ng hinalal ko ninyo, pero naniniwala ako natalo sa eleksyon niya, si BBM. Yan ang epekto ng paghalal ng tao na bangag. Paghalal ng tao na walang utak. Ha? Ay, nako talaga. Kayo mga loyalista, kayo ang isalot din sa bayan. Pwede ko sabihin, idamay ko na rin, loyalista ng mga Pinklaman, loyalista ng Gloria nung araw, loyalista ni Trillanes, loyalista ni Tolpo, loyalista ng mga Duterte. Pareho tayo loyalista lahat-lahat ng nangyari. So kung maging loyalista tayo, kahit na mali ang ginagawa ng ating idolo, ay wala, sige pa rin tayo, pinagdidepensa natin, pinagmamayabang natin. Kahit na alam na natin na nagnakaw na sa mali-malitang pera. Sa panahon ni Duterte po ay walang maleta. Pero sa panahon ni Bongbong, hanggang bundok ang dami ng maleta. Oh. So anyway, pag-usapan natin ang impeachment ni Inday Sara. Alam naman siguro nating lahat na yung impeachment ni Sara Duterte ay 2 sa 4 ay inaprubahan ng Justice Committee sa House of Representatives. Base sa proseso, ang kasunod niyan ay magbibigyan nila ng kopya ng reklamong impeachment si Sara at papasagutin sa loob ng 10 araw mula sa pagkatanggap ng pasubali at saka kopya ng impeachment complaint. Ang tanong, sasagot ba kay si Sara? Well, meron siyang opsyon, sasagot o hindi sasagot. Pero most likely po, bihira lang po yung diskarte na hindi sasagot. Kasi ano ang mangyari kung hindi siya sasagot? Ang mangyari po, pag hindi siya sasagot, ay ipapalagay na lamang na ayaw na lang niya magdepensa at hayaan na lang niya ang House of Representatives magdesisyon kung may ebidensya sila laban kay Sara o wala. Pero kung ako naman ang abogado ni Sara,
mas gugustuhin ko na magdidepensa. Titestigan ko sila. Kung may makita ako na mga kaso at hindi naman ako takot sa aking ebidensya, itudo ko na ebidensya ko laban sa kanila. Pero kung minsan, diyan na pumapasok ang papel ng trial lawyer. May mga diskarte kasi. Magdedepensa, pero hindi ipapakita lahat ng mga depensa. Inireserba ang depensa na iba, saka sakaling matuloy papunta sa full impeachment trial sa Senado. Yan ngayon ang mangyari. So ngayon, narinig naman natin ang mga congresswoman, congressman na galit kay Sara kasama si Jinky Luistro na ipapatawag daw nila ang bangko, pribadong bangko kung saan merong deposito si Sara. At ipasumiti nila ang record ng bank deposits ni Sara Duterte. Kapag mag-motion daw ang complainant sa pag-utos sa bangko na ipakita sa impeachment court ang bank records ni BP Sara, ay kaagad sinabi ni Ministro, opo, ipatawag namin kasi may kapangyarihan naman kami. Tanong, tama ba si Jinky Luistro? O, bago ko sagutin, pakinggan muna natin si Jinky Luistro sa bagay na ganon. Ang aking sagot po ay base sa batas. This is an exception to the bank secrecy law. He approves that motion for a subpoena. Hindi po ba ito contrary sa bank secrecy law? Kasi you mentioned about it kanina. You will remember that one of the exceptions to the bank secrecy law is impeachment proceeding. So this is an exception to the bank secrecy law, which means we can look into the records of the bank account. Thank you, ma'am. Oh, tama ba siya? Tama ba? Itong isa, abogado rin ito. Itong isa, abogado rin ito. Well, I don't think meron po effect ito doon sa impeachment proceedings kasi most certainly isa sa pinaho talaga si Ramil Madiaga to prove Tingnan mo that na hindi si Ramil Madiaga pinag-usapan natin. Sabi na. Okay, i-out na kita. Kasi iba yung sinasabi mo eh. So, ang tanong lang po kasimpilan. May kapangyarihan ba ang House Justice Committee na mag-utos sa bangko ni Sara na dalhin sa House Justice Committee ang mga records ng bangko ni Sara kung meron man? Yan ang tanong na sasagutin natin. Very fair po ako. Kasi ang sagot ko ay base po sa kung ano meron tayo. Magsimula tayo sa batas mismo. Anong sinasabi ng batas patungkol sa tinatawag na bank secrecy law? Ito. Dalawang klase po ang bank secrecy law. Nais ko lang iklaro sa inyo. Ang isang bank secrecy law ay patungkol po sa foreign deposits. Dolyares, kung ano pa mga foreign accounts. Diyan naman sa foreign currency deposit law ay hindi pwedeng buksan kahit pa impeachment court. Yan ay kung mga dolyar. Tapos, yung isang uri ay nasa Republic Act 1405. Ang tawag dyan ay bank secrecy law. Okay. Para malaman natin, nais ko muna i-presenta yung bank secrecy law. Basahin natin sabay-sabay.
Uy, ang nilabas ko ata, Constitution. Ayan, Bank Secrecy Law. Republic Act 1405. Una, basahin natin ang pakay ng batas. Sabi sa batas, it is hereby declared to be the policy of the government to give encouragement to the people to deposit their money in banking institutions and to discourage private holding so that the same may be properly utilized by the banks in youth authorized loans to assist in the economic development of the country. Sa pakay, nagkaroon ng batas para mabigyan ng kumpiyansa ang mga taong may pera kahit pa sa masama nang galing na magdeposito sila. Huwag sila maglagay ng kanilang pera sa kanilang kwarto o kanilang private vault. At ang pakay na batas ay para mabigyan ng kapital ang ating mga bangko. Kasi pag dumami ang pera na hawak ng bangko natin, pwede ito makapagpautang. At kapag magpapautang na ito, doon niya ito ipapautang sa mga negosyo. At kung ang may negosyo yung nakakautang, nakapagbuo, nakapag-expand ng negosyo at para sa ekonomiya. Para sa ekonomiya pala ang pakay nitong pagbabawal sa pagbubukas sa Pilipinas. Ulitin ko, kahit nakakaw yan, kahit ninakaw pera niyan, ay iniutos na batas na dapat ang lahat walang magtatago ng pera sa sari-sariling pagbago. Kailangan ilagay sa bangko para maipautang ng bangko sa mga kumpanya na nagninegosyo at kung tumatakbo ang mga negosyo sa ating bayan ay patuloy na kumikita at ito ay patuloy na nagbibigay ng mga buwis at kung maraming buwis ay maraming magagamit ang ating bayan na makukulikta para ipasahod sa mga trabahante sa ating mamamayan para ibigay sa mga proyekto para ibayad sa kung ano-ano at para naman sa ikauunlad ng ating bayan. In other words, kinikilala po ng batas na napakalaki ng tulong ng banking system para magkapagbigay ng kagandahan sa ating ekonomiya. Okay? So ngayon, kung ganon, ang tanong, halimbawa, si Sarah, sabihin natin, may ninakaw siya. Halimbawa lang, may ninakaw siya. Pero hindi naman natin mapatunayan na may ninakaw siya. Ang kanyang bank secrecy law, ang kanyang bangko, ay pwede bang utusan ng Justice Committee para buksan at ibigay ang records nito sa Justice Committee ng House of Representatives? Ang big answer dyan, iiyak ito si Elvin Burgos. Ang malaking sagot dyan ay hindi pwede, bawal. So, Annalisa Gomez. Tapos, ginawa daw ni Trillanes kay Renato Corona. Wala rin eh. Hindi rin pinayagan ng Supreme Court. Pagkatapos ni si Corona ay mag-declare guilty, tapos na ang kaso. So wala nang silbi ang bank secrecy law. Nagdesisyon ang Supreme Court, tapos na, guilty na si Corona. Si Filipinos, ano bang ibig sabihin ni Filipinos? Meron siya tinatawag theism, humanism. Si Coro Loseño. Tapos tense, Fred Orteza, kailangan lumakas ng channel eh. Kailangan ng views ang subscription ng mga kulto. Hindi po ako kulto, pasensya ka natin. Okay? So, ang sagot ay hindi pwede. Ano ang rason? Ito po ang rason. Number one,
Number 1, ang pinakamataas na batas ng Pilipinas ay ang ating konstitusyon. Ano ang sinasabi naman ng konstitusyon natin patungkol sa Bank Secrecy Law? Ayun, inumin ko muna bago ko sabihin. Ito, ang konstitusyon. Ano ang sinasabi ng konstitusyon natin patungkol sa Bank Secrecy Law? Ang konstitusyon ay hindi pwede labagin ng ordinaryong batas lang. So, nabasa nyo na ang konstitusyon? Ayan po, Article 3, Bill of Rights. Section 1 ay patungkol sa no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied the equal protection of the laws. Huwag natin gamitin yan. Huwag tayo tumutok dyan. Pangalawa, the right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects against unreasonable searches and seizures of whatever nature and for any purpose shall be inviolable. And no search warrant or warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge after examination under oath or affirmation of the complainant and the witnesses he may produce, and particularly describing the place to be searched and the persons or things to be seized. Hindi naman ito mag-apply kasi ang pinag-usapan natin ay bank records. Pero minsan, pwede rin hawak ng bangko ang bank records. Tapos mag-file siya ng kailangan iniutos na dapat judge lang ang pwede mag-aproba kung isi-search ang bank records. Ito, number 1 na utos ng batas natin na walang maaring mga papel o mga sikreto na maaring halukayin kung walang utos ng korte. Ibig sabihin po, dito pa lang tapos na ang sagot. Bakit? Ang Justice Committee ay hindi court. Hindi ito pwede magpalabas ng utos na utusan ng bangko na isuko ang mga bank records ni Sara Duterte. Klaro? Yan palang klaro na. In other words, the quick answer now is the Justice Committee of the House of Representatives cannot subpoena the banks to surrender the records of bank accounts of Sara Duterte. Ha? Gregorio Babaran, hindi po kayo pwede magbuto-buto kung ang mismo konstitusyon nag-utos na bawal. Okay? Hindi po yan pwede pagbubutuhan kapag inutos ng konstitusyon na bawal. Ang klaro sinabi ng konstitusyon, walang utos na maaring maipasa para maghalughog kung walang approval ng korte. Yan, ganun lang kasimple. Doon pa lang tapos ng laban. So, ibig sabihin, very, very clear, luluha lang ng dugo. Kahit luluha pa ng dugo si Luistro, hindi pwede ang kanyang balak na gagawin. Next, ano ang sunod na rason? Ang sunod na rason po ay ito, Section 3. Nakalagay sa Section 3, the privacy and correspondence shall be inviolable. Hindi pwede labagin except upon lawful order of the court. Ha? Court hindi mag-utos. At ang Justice Committee ay hindi court. Pagitubig na. Klaro? Klaro, hindi klaro. Greg Babaran. Wag kayong magpakabobo. Sumunod kayo sa akin kasi nagtuturo ako ng constitutional law. Okay, klaro na ha? So ibig sabihin,
kahit didiis man ako o hindi, wala po akong magagawa dyan. Utos yan ng konstitusyon natin. Ano, sino pa gusto magtanong? Sige, babasahin ko yung mga tanong ninyo. Sabi ni King Jacob Lohorte, magbabayad muna ng utang si Luistro kay BP. O nga naman, may utang pala sa attorney's fees si Luistro sa mister ni Sara Duterte. Kasi ang mister ni Sara Duterte ay abogado, si Attorney Manasseh Carpio. At naging client niya yung mister naman ni Jinky Luistro noong kinasiyuhan ang asawa ni Jinky ng 2 rape. Okay? Very clear. 2 constitutional provision nagbabawal sa Justice Committee na mag-utos na isumiti ang mga bank records ni Sara sa House Committee. At saka kahit sa House, hindi pwede. Bakit? Ulitin ko na naman, sa Article 2, no search warrant. Kinukonsidera kasi na search warrant yan. Yung pag-utos na buksan ng bangko niya. Sabi sa Section 2, no search warrant shall be issued except upon probable cause to be determined personally by the judge. After examination under oath by the complainant and the witnesses he may produce, and particularly describing the place to be searched in bangko and the things and persons to be seized. Yung things, iyan yung pera. So very clear. Ang tawag dyan, no-brainer. Kung sa mga magagaling matalinong tao, ang tawag dyan, no-brainer. Ngayon, may isa pang rason. Privacy of communication yan. So kung privacy, it shall be inviolable except upon lawful order of the court. Ngayon, kung court, ang Justice Committee po ay hindi court. Kahit buong House of Representatives ay hindi court. So that makes it, kaya lahat ng mga abogado na kikinig sa akin, at least alam nyo na ang dahilan kung bakit. Bar exam questions. Sa mga bar examinees, tanong, pwede ba mag-utos ang Justice Committee ng House of Representatives sa mga bangko na isuko dito ang bank records o bank records ni lahat ng bangko ni Sara Duterte? Yan lang ang tanong. So kung ikaw nagtitake ng bar exam para tama ang sagot mo, simple lang sagot mo. Sagot mo, no. The Justice Committee cannot order any bank to produce and surrender the bank records of Sara Duterte in the committee or to the committee. That is 1 sentence. Tandaan nyo kung sumagot ako, 3 sentence lang. That is the first sentence. Second sentence. The Constitution, under Section 2 of Article 3, provides that search of banks can only be allowed if it is issued by the court. Next, Section 3 of the Constitution allows submission of privacy of communication, of private communication, only upon lawful order of the court. Court again. So dahil court lang ang pwede, kahit ombudsman hindi po pwede makautos. Hindi mo pwede isama ang ombudsman dito, Greg. Kung ano ang utos ng ating konstitusyon, hindi mo pwede dugtungan. Hindi mo pwede pasobrahan. Wala po sa batas ng
ng ating konstitusyon na pati ombudsman ay binibigyan ng kapangyarihan. Wala po. Tanging court lang. Kaya, pwede tayong kumanta, tanging court lamang ang nakakaalam. Napapahiya ang kabubuhan. Nabisto ang kabubuhan ni Jinky Luestro. Ngayon, ano na ba sabi ninyo? Sige, tawagin niyo akong kalbo. Bahala kayo sa buhay ninyo. Ang kalbo na matalino. Ito po, si Toto Kalbo. Ang kalbo na gwapo, mahal siya ng kanyang asawa. Kalbo ka, sabi ng nanay ko, gwapo naman. Kaya asarin ko na lang sila dito. At least Rowena, yan po ang sinasabi ng ating konstitusyon. Wala pong mga bank accounts na maaring mabuksan at maisumiti sa kung saan-saan kung walang utos ang korte. Ang Justice Committee ay hindi korte. Kaya balik tayo sa bar questions number 1. Bar question number 1. Can the Justice Committee of the House of Representatives order the submission of bank records of Sara Duterte for the purpose of the impeachment proceedings it is conducting? Yan ang tanong. Sagot! No, the Justice Committee cannot order any bank to submit any bank records of Sara Duterte to the Justice Committee for the purpose of the impeachment proceedings there. Reason? Because the Constitution of the Philippines allows only the court to invade into the zone of privacy such as bank records. And number 3 statement, and Justice Committee is not a court. Ganun lang kasimple. Kaya po, mataas ang grado ko sa bar exams nang mag-take ako ng bar exams. Hindi naman sa pagmamayabang, mga ladies and gentlemen. Nasa top 30 po ako nang magtapos ako sa bar exams. Kaya ang aking mga kaso po, halos wala akong talo sa aking mga kaso hinahandle. Nung ako ay lisensyado pa. Wala pa akong nakaso na talo ng mga drugs. Lahat pinanalo ko. Wala pa akong kasong libel na pinatalo. Lahat ay pinanalo ko. Sa kabila ng banda, ay marami pang doktrina ako na i-contribute sa ating jurisprudence. Mayroong tinatawag na causing doctrine. Ano yung causing doctrine? Sa ang causing doctrine ay inilabas ng Supreme Court nang dahil kinwestiyon ko ang kaso ng congressman namin sa South Cotabato na si Dinan Hernandez. Kinasuhan niya ko ng libel sa Quezon City. Lumampas na sana 1 taon na magsampa. Kinwestiyon ko ngayon sa Supreme Court. Sabi ng Supreme Court, Attorney Causing is correct. Any libel case cannot be filed after 1 year. Get? Alam nyo, marami po ako na ipanalong kaso sa Supreme Court. Hindi lang ako nagmamayabang. Kaya sa aking, kay Rowena, Rowena sa Monte, yan po ang aking, kahit tinatawag mo kong kalbo, yan na po aking, isa sa mga aking pinagkukunan ng kaligayahan. Dahil po, isa rin po ako sa mga abogado na bihirang-bihira lang po ang abogado manalo sa Supreme Court. At isa na ako ron sa nananalo. Ha? Ang isa pang naipanalo kong kaso, yung kaso ng reporter namin ni si Mario Alcala
at saka si Armand Cambe. Kamag-anak na Richard Cambe na uh, Chief of Staff ni Bong Revilla. Akalain mo nakatatlong motion pre-consideration ako, granted, saka ko na ipanalo sa Supreme Court. Yung unang motion pre-consideration ko, talo. Tumba sa Supreme Court. Pangalawa, tumba. Pangatlo, panalo. Hindi din ako nagyayabang, pero kahit disbar na ako, ganun pa rin po ang aking record sa Supreme Court. Ang pagka-disbar ko po kasi, Gregorio Babaran, ay dahil lamang sa naipublish ko lang sa Facebook ang aking reklamong plunder laban kay Dinad Hernandez. So, sinabihan ako ng Supreme Court, bawal daw yun. At least, na-disbar man ako, hindi po ako nagnakaw ng pera ng kliyente. Na-disbar man ako, pero hindi po ako nang agaw ng asawa ng iba. Na-disbar man ako, hindi, pero dahil sa tinatawag na gross negligence or gross ignorance of the law. Kumbaga, pwede mo tawagin, ang aking pag-disbar ay isang maadhikaing gawa. Isang Medal of Valor kasi sakripisyo sa akin. Kaya dito, tahasan ko sinabi, ulitin ko, bawal na bawal, Luestro, na mag-utos ang Justice Committee na ipasuko ng ang bank records ni Sara Duterte. Maligas kayo. There was at one time, or once upon a time in the Philippines, there was this impeachment complaint that was filed against then Chief Justice Renato Corona. What happened? The prosecutor filed a motion before the impeachment court asking for a subpoena to PS Bank to order the PS Bank to submit to the impeachment court the records of banks of Renato Corona. Nagreklamo ang PS Bank. Pagreklamo ng PS Bank, nag-issue ng TRO ang Supreme Court at hindi na nasabpina ang bank records ni Renato Corona. Anong nangyari? Problema kay Renato Corona, na-convict na siya. Bago matapos, nung ma-convict na siya, saka palang mag-desisyon ang Supreme Court. Sabi ng Supreme Court, yes, may kapangyarihan ang impeachment court para mag-aproba at mag-utos ng bank records. Balik ako sa dati kong tanong. Pwede ba ang Justice Committee ni Jinky Luistro na mag-issue ng subpoena para ipasuko ang bank records ni Sara Duterte sa proceedings ng Justice Committee? Ang sagot, no, the Justice Committee of Jinky Luistro cannot order any bank to surrender any bank record of Sara Duterte in their custody. Reason? Number one reason. The Constitution in Section 2 directs that search warrant or search of bank records can only be allowed if there is a lawful order or there is probable cause personally determined by the judge. And if it is determined by the judge, then the judge or his court shall issue the order. Another reason, Section 3 of the Constitution, that the privacy of communication and correspondence shall be inviolable, cannot be violated, except upon lawful order of the court.
So, with that, it is very clear. And the next reason, Justice Committee is not a court. Gano'n na kasimple pag sumagot ka sa bar exams. Okay? At least, nabigyan ko na kayo ng informasyon. Kaya, the short answer is, luluha lang ng dugo si Luistro kay Sara ay hindi pwede na mautusan, hindi ito pwede makapagpabukas ng bank account ni Sara Duterte para isuko sa Justice Committee. Next, nais ko lang ding turuan si Jinky Luistro. Jinky Luistro, you quoted Republic Act 1405 and one of the exceptions against bank secrecy law is cases of impeachment. Tama po kayo, cases of impeachment. Pero, ang naan dyan sa Justice Committee ay proceedings of impeachment, hindi cases of impeachment. Proceedings are one thing, cases are another thing. Kailan magiging case ang impeachment proceedings sa House of Representatives? Kapag ito po ay maisampa na sa impeachment court sa Senate at malagyan ng docket number, meaning to say, mayroon ng acquisition of jurisdiction, saka pa lang natin matawag yan na impeachment case. No, tingnan natin ang Republic Act 1405. Para maniwala kayo sa akin. At para maniwala kayo sa aking very fair na pagsasabi sa inyo. Yan, ito po. Yan po, Section 2. All deposits of whatever nature, kahit ano, with banks or banking institutions in the Philippines, including investments in bonds issued by the government of the Philippines, its political subdivisions and its instrumentalities are considered as of an absolutely confidential nature and may not be examined, inquired, or looked into by any person, government official, bureau or office, except upon written permission of the depositor. Yan na ang isa pang exception. Or in cases of impeachment or upon order of the competent court. Cases of impeachment, sinasabi, hindi proceedings for impeachment. Understood? Yay! At least alam nyo na. Hanggang doon lang ang comment natin. Para wala namang magalit. Okay? Yan po ang disbarred na lawyer. Kung mag-isip. At alam nyo na kung bakit ako disbarred. Okay? So, ito pa si King Jacob Larte. Ay, sir, kanina pa ako naghintay. Sige, salamat po. Si Antonio Villa Fuerte. Ay, taga Bicol kata, no? Sabi mo, impeachment si Inday Sara. Ay, that's another issue. Sa ngayon, limitado lang ako sa issue na hindi pwede luluha man ng dugo. Si Luistro ay hindi niya mapasumiti ang records ng bangko ni Sara. Tapos, Pera Alodino, all times watching you in your Toto from Paris, France, and Vegan Ilocosor, Kabsat, Naimbag ngam Rabim, Harbar, sablay naman analisa mo Toto, trader. Kawawa ka naman, Harbar. Hindi mo alam ang pinagsasabi mo. Napakahirap talaga mag-argumento sa taong walang pinag-aralan. Pasensya ka na. Si Mario Car, immoral na ang gobyerno natin ngayon. So, Bernard Bagtibay, Bernard, tapos Tricky Brandy, ads. Anong ads? So, Michael Samos, Bading, Supot, tapos ka na ba? Pinatira yung puwit nyo na sobra baho. Oy, ano ba yung mga pinagsasabi mo, Michael? Matagal ka na sa akin pabalik-balik, ganun pa rin. Hindi ka ba nag-aral ng grade 1? Hanggang ngayon, ganun pa rin mga kwento mo.
Miss lang yung mga bastos, iwasan nyo kung paiwasan. So, Kenya Cobholorte. Sir, sabi ni Matibag sa interview sa bilyonaryo na 10 lang daw na Marines ang nagtrabaho kay Saldi. Maniwala ka kay Matibag. Huwag ka maniwala. Ano yan? Polluted mind yan. Hindi ko pinaniwalaan kahit malaman iparating nyo pa kay Atty. Milben Matibag. You are nothing but another shit. Political ang ginagawa mo dyan, hindi yung career na na ba in BI work. Tapos si Myrna Di Doki, ikaw kalbo, hindi kanino, walang naniniwala sa iyo. Ba't andito ka ngayon nakinig sa akin kung hindi ka naniniwala? Bienvenido in Cabo, tignan lang nato. Di sata mag-istorbo. Elena Messina, good day, Doktor. Dapat mag-resign na si Bangag. Di na niya kayang mamuno sa Pinas. Akalaibot, sasabihan lang ang ating mga FW. Ha? Sabi, kung Ilocano ng FW, Kamsat! Tago ka na lang, Kamsat! Ay, tapos si Tricky Brandy. Hello po, Dr. Kausing. Tapos si Mr. Romualdez. Pangatlo sa likes, katuto. Salamat po. Ronel, DDS binuto kay BBM. Ha? Ano DDS? DDS bumuto kay BBM siguro, hindi binuto. Pero wala yan. Mga DDS na traidor yung kagaya na yung magtibay. Ha? Mag-DDS si Atty. Magtibay. Si Atty. Melvin, ano bang apelido ni Kwan? Tama, si Bernard Magtibay. O si Melvin Magtibay. Si Dennis Kausing, kapatid ko. Kay Kumaro. Chilami Cobiro, ang bumangga, giba. Tricky Brandy, ads, bakit ads? Ads nyo, huwag nyo iputuli ng ads nyo, manood po sa akin. Tapos Tricky Brandy, I don't like her. Tapos si Joyce, meron po, okay? Ana Lisa Gomez, tama, kung may kinakaharap na kasong impeachment ang isang opisyal ng gobyerno, ay uutosan ng Supreme Court na ibigay ang record. Supreme Court lang makautos. At saka, impeachment court lang. Fred Orteza, katuto, bakit mo tinraider si ka-insurrect? Hindi niya ko hindi ko si tinraider. Naasar lang ako sa kanya. TSM. Tapos, Pilipilos, TSM. Analisa Gomez, Antonio Trillanes, ginawa niya ito kay Renato Corona. Filipinos, Humanism, Elvin Burgos. Oh shit, kalbo, antayin mo na lang ma-impeach Sara Ulo kung dia impeach ay. Natatawa lang ako sa mga bagay na mga sinasabi na wala sa hulog. Socorro Loseño, Fred Orteza, kailangan lumakas ng channel Kailangan, siyempre naman dapat malakas ang channel natin. Pero hindi po ako kulto. Pasensya ka natin. Ikaw lang ata kulto ni BBM. Kulto ng mga kakamping na kumakampi kay BBM. Rolando Hoxon, mabuksan yan Ano ba nakinig kayo? Batas na sinasabi ko sa inyo. Hindi po ako nagbias doon. Enlightened socialism. Enlightened socialism. Wala na ngayon socialism. To the point, papayag lang ako sa socialism. But I'll never cede to communism. But socialism, yes. Tapos Red Tulip, don't spread lies. Mabubuksan yan. Hindi po mabubuksan kung korte lamang makapag-utos. Tanging impeachment court lamang. Patriotic Federalism. Philip Pulis. Mahilig talaga to sa mga philosophical theories. Political theories. Si Philip Pilus. Kenya Coblohorte. Cobholorte. Mabubuksan yan. Pagtanong kay sinungaling na Trililing. Analisa Gomez, ginawa ni Trillanes, wala po. Hindi po napabuksan. Si Trillanes, mali po. Hindi nakapagpabukas. Ay, nako. Rolando Hoxon, may rason o wala, mabuksan yan, Constitution, pansamantala, na wala ng import. Sa idaan nila sa Constitution, hindi pwede na si Luis Tro lang. At hindi si Lustay, tawag mo Lustay. Bakit tawagin mo Lustay? May ebidensya ka ba? Wala. Kenjo Coblohorte, si Trililing,
MF Manong Kaya kasi magaling siya mag-magic. Magikero Maria Publico. Ano po ba ang nangyari kay Toto Kasing biglang kakampi sa demonyo? Hindi po siya demonyo. Pasensya ka na. At wag mo na akong idolo kasi ang idolo mo po ay yung mga taong marites kagaya ni Ka-Insurrecto. Ha? Naglagay ng lahat na lang basta ang gusto nyo kasi na kwento. Basta anti-Duterte lang gusto nyo kwento. Walang kwentang katauhan yan. Hindi po kayo makabayang Pilipino pag ganun sinasabi ninyo. Si Gregory Babaran, hindi naman ikaw bubuto sa impeachment proceeding. Di pag bumuto sila ganun, hindi mapapalabas sa bubo sila, Greg. Tandaan mo yan. Si Ronel, wala pa ako natandaan kahit isang analisa ni Sir Toto, walang naging totoo. Ha? Ang dami-dami na naging totoo. Ken Jacob Lohorte, dapat isampina ang mga Maleta Gang. Dapat yan ang isampina, yung mga Maleta Gang. Rowena Samonte, why? Bakit? Ano bang tanong? Bakit nagtanong po kayo ng why? Greg Babaran, hindi ka naman konstitusyon. Ang konstitusyon binabasya natin, hindi naman ako konstitusyon. May sinabi ba ako, Greg? Ano ka klase? Magiging ano ka naman, sensible ka naman sa pagsalita mo po. Hindi po ako nagpaasa. Analisa Gomez, nagsasabi ko kung anong batas. Ipatanggal ni Trillanes in Ilustay dahil sa bank account. Wala nga, hindi nga mangyari yan. Huwag ka maniwala kay Trillanes kasi sinungalingan niya kay Trillanes. At Kenja Coblohorte, magbabayad muna ng utang si Luistro kay BP, may amnestia. Tapos Rowena Samonte, na alam na malabo yan kay Boy Cabs. Anong malabo ba? Klaruhin mo, Rowena, dapat kukunin ninyo yung kinikwento ko kasi yan po ang batas. Pag magsalita ka po ng iba, ay tatawagin kayo ng mga abogado na bubo. Okay? Ganun lang po yun. Benmar Huerte, hindi pa naman hinihingi ng ebidensya. May manghingi nga kinikwento na nga ni Luistro. Ay sinasabi niya, sila daw mag-order. Greg Babara, gaslighting po ang tawag dyan. Nevertheless, kahit anong tawag mo dyan. Ryan Buen. Ano na? Di klaro, lalabas din katotohanan. Rodel, bilis, mauto mga DDS. Hindi po. Hindi mauto ang DDS. Pag sinabi mo yan, Ronel, ikaw po ay discriminatory. Nagdi-discriminate ka sa lahi ng mga DDS. Ibig sabihin, piling mo magaling ka. Ha? Huwag mo sabihin na magaling ka. Anibersaryo ni Digong, bukas lahat ng opinion mo, sablay lahat. Saan mo kinukuha yung mga sinasabi mo, Greg? Nakakahiya, Greg. Huwag na magkwento. Mag-aral ka muna kung ano bang sinasabi nyo. Nakakahiya kasi basahin. Ryan Buin, maka-Duterte ka kasi. Ano kung maka-Duterte ako? Kinakampihan ko si Duterte kahit tinatawag yung kriminal kasi inaaresto niya kahit walang warrant of arrest. Rowena Samonte, bakit kala ko buhok si Bato? Ay, huwag naman. Ikaw nag-insulto po kayo eh. Matulon. Anong matulon? Ryan, maka-Duterte ka. Ano kung maka-Duterte? I'm proud to be maka-Duterte. Mabubuksan yan kasi high profile si Sara. Yan bang rason? Hindi po yan rason. Nakakahiya yan. Nakakahiya na rason yan. Kung mag-take ka ng bariksam, bagsak ka yan. Roel Pertoliano, si Sara ang luluha kasi siya yung matatakaw. Ay, hindi. Kwento nyo lang matakaw sa confidential fund. Wala po siyang ninakaw na confidential fund. Pasensya po tayo. Rowena Samonte, matalino ka, sir? Bakit? DDS ka? Sige, DDS po ako. It's Kylie. Waha kay Luistro, walang bank account. Sus! Walang AX kung wala ni speaker. Walang akap, wala ni speaker. Yan ba si Luistro? Panay pera-pera? Cat's eye kung wala si Luistro. Carlota Alsola, yung Bangko Luistro dapat pakialaman. Rowena Samonte, egot ka kasi. Ganun ba? Dapat kayo kung magsalita, yung maayos. Hindi yung kung ano ng mga piniluso po. Chuna Tihada, bilib ako sa iyo kasi noon. Bakit ngayon kumampi ka? Kasi kumampi ako kay Duterte kasi si BBM nagnanakaw ng mali-maleta. Bakit hindi nyo si Pichino Suway? Kumampi ako kay Duterte dahil inaristo siya, pinadala sa dihig kahit walang warrant of arrest. At hindi pwede tanggapin ang warrant of arrest ng ICC. Klaro ba?
Ang lahat po ng akusado ay may karapatan na hindi dapat sila bababuyin ng kanilang karapatan. Meron yan tinatawag na the right to remain silent. The right to be arrested by just cause with only warrant of arrest. Okay? If you do not know that, then I do not know. Why? The only thing that I can answer is that is the reason why the Philippines is not improving because its citizens are just like Chuna Tejada. Ronel, wala din na mawala sa mga bangko kung mabuksan ang bank account. Anong mawala? Hindi mo pala naintindihan ang implikasyon yan, Ronel. Huwag ka magsalita ng ganon. Hindi naman yan tama. Kaya binubuksan, titingnan ko may nakaw o wala. Wala mo? Ganun ho kasimple yan. Rowena Samonte, engot ka, sir. Huwag mo na ko. Ano ba yung ibig sabihin ng engot? Rowena Samonte, the what? Gregory Babaran, ombudsman katapat. Ay, hindi po, ombudsman. Walang power ang ombudsman to order. Eljan, ombudsman na bendalo. Magkano lagay? Rowena Samonte, paki, nakaw, ha, nayin. Ay, namo, bakit kayo sa susunod, be warning. Let's be a warning. Lahat ng tatawag sa aking kalbo ay ibubuika ko na. Puputbuling ko na sa channel ko. Gregorio Babaran. Tapos Rowena Samonte. Grabe, ang dami si PPNPA. Hindi dito kasi galit na galit kay BP Sara. Mata na kay Miyapa sa Jiran. Rene Ben, Supreme Court. Hawak sa liig ng mga Duterte yan. Rowena Samonte. Dominga Barameda. Good morning, Engineer. Rowena Samonte. Good morning na ba? Ay, good morning na. Alas 12:30 na. Tapos, Greg Babaran, matalino pa rin sumusuport sa pro-China. Anong pro-China? Ano masama kung pro-China? Sige nga, mag-pro-US ka na pumapatay ng mga Iranians. Ronel, questionably ang mga bank account ni Sara. Kahit questionably pa, hindi pwede magkaroon ng kapangyarihan si Luistro. Dapat si BBM mag-imbestigahan. Ano pa sinasabi niya? Si Arnel Candano, correct ka dyan, attorney. Sino pang iba? Ben Maruerte. Nandoon na si pero sa ICC. Okay, magandang umaga po sa inyo, mga kababayan ko. Please like and let's be happy. Magbanatan tayo sa isa't isa. Okay, like nyo na po. Para kung mag-live ako, meron na kayong notice.